Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, Magandang umaga po, at Father. maligayang Pasko pa rin para sa ating lahat. Ngayon po ang ika-4 na araw ng oktaba ng Pasko ng Pagsilang, yung 8 araw na masasayang pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. At sa ika-4 na araw, ang ating pagdiriwang ay nakatuon sa mga sanggol na dahil sa kalupitan at pagiging makasarili ni Haring Herodes ay mas ginusto niyang ipapatay dahil nga inaakala niya na doon sa kautusan na yon maipapapatay niya ang sanggol na si Jesus. So bakit ganito katindi ang galit, ang pagkamakasarili ni Herodes? Sapagkat ayaw niyang maalis sa pwesto. Para sa kanya, walang dapat kumuha ng aking posisyon. Walang dapat na humalili sa akin. Kaya kung sinasabi ng mga pantas na nandoroon sila at nagbibigay pugay kay Herodes upang hanapin ang sanggol ayon sa ipinakita ng tala, na paggabag si Herodes. Pero hindi siya nagpahalata. Ang sabi pa nga niya sa mga pantas, di ba? Sige, hanapin ninyo ang sanggol at kapag natagpuan ninyo, sabihin niyo sa akin para ako rin ay makasamba sa Kanya. Hindi totoo itong sinasabing ito ni Herodes, sapagkat sa kanyang sarili may namumuong masamang balak. May namumuong masamang desisyon. Patayin ang sanggol. Kaya matapos na matagpuan ang sanggol, ang mga pantas ay hindi na bumalik kay Herodes at nag-iba sila ng daan. At lalong nagalit si Herodes sapagkat para sa kanya, siya'y parabang naisahan nitong mga pantas. At dahil doon, agad siyang nag-utos na ipapatay ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang 2 taon pababa. Sa pag-aakala niya na sa pamamagitan nito, mapapatay din ang sanggol na si Jesus. Pero hindi ito ipinahintulot ng Diyos ayon sa ating ebanghelyo ngayon, sapagkat sinabihan si Jose ng anghel sa panaginip, "Bumangon ka, ialis mo ngayon ang mag-ina at dalhin mo sa Ehipto, sapagkat nanganganib ang buhay ng sanggol." Ito yung naging kwento ng ating pagdiriwang ngayon. Pero ang magandang pagnilayan ay yung katotohanan na kapag magpapadala ang tao sa kanyang makasariling ambisyon, kapag masyado tayong magpapaalipin sa ating mga makasariling pangarap, talagang gagawa't gagawa tayo ng paraan kahit alam nating masama para lamang masunod ang makasariling ambisyon at pangarap na yan, kahit na pumatay. At ganito ang nangyari kay Herodes. Naging alipin siya ng kanyang makasariling pangarap at ambisyon. Naging alipin siya ng kanyang posisyon, ng karangalan, ng kayamanan. Kaya ginawa niya ang lahat para lamang manatili sa kanyang pangarap, posisyon, karangalan, kapangyarihan, kayamanan. Tingnan mo nga naman ang kayang gawin ng lahat ng ito sa tao. Kayang kalimutan ang prinsipyo para lamang sa makasariling ambisyon. Kayang ipagpalit
ang turo at aral ng ating Panginoon para lamang sa makasariling ambisyon. Kaya ito yung malinaw na sinasabi rin sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sabi dito, kung sinasabi natin na kaisa natin si Kristo, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, kasinungalingan, hindi tayo tunay na namumuhay sa katotohanan. Sapagkat ang tunay na namumuhay sa katotohanan ay nasa liwanag. At ang liwanag na yan ay walang iba kung hindi si Jesus. Kaya napakahirap kapag sinasabi natin na namumuhay tayo sa liwanag pero kasinungalingan naman ang naghahari sa ating buhay. Napakahirap ng ganyang uri ng buhay. Hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. Hindi natin pwedeng paikutin ang Diyos dahil lamang sa ating kasinungalingan. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan, ang Diyos ay liwanag. Alam niya kung ano ang totoo sa ginagawa at sa sinasabi natin. Alam niya kung ano ang kasinungalingan sa ating pananalita. Kaya bakit pipiliin natin ang kasinungalingan kaysa katotohanan? Bakit pipiliin natin ang mamuhay sa kasamaan kaysa kabutihan? Bakit mas pipiliin natin ang maging makasarili kapalit ng mga biyayang maaaring ibigay ng Diyos sa atin dahil sa pagiging tapat? Si Herodes, pwedeng sabihin nasa kanya na ang lahat. Kayamanan, karangalan, kapangyarihan. Pero ang totoo, hindi siya masaya. Natatakot siya para sa kanyang sarili. Ayaw niyang maalis sa posisyon. Kaya't ginagawa niya ang lahat para manatili sa kanyang posisyon, para maabot ang kanyang makasariling ambisyon. Wala ang katotohanan sa kanyang buhay. Pawang kasinungalingan ang naghahari sa kanyang buhay. Kaya si Herodes ang isang halimbawa ng taong kahit nasa kanya na ang lahat, hindi pa rin talaga siya naging masaya sa kanyang buhay. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang kay Jesus. Amen.